Tatadtarin na lang natin ng lettuce itong pan natin dahil magsisilbi din itong mga filter para sa ating pan. At hindi lang yun, nababawasan din niya yung matinding sikat ng araw na absorb ng mga bato at buhangin na nariyan. Hindi kasi ordinaryong fish pan itong pan natin mga lods. Dahil nasa rooftop ito. Kaya sahod na sahod yung init ng araw. Kaya naglagay tayo ng mga payong dyan. Inisip ko kasi kung maglalagay tayo ng mga plastic na ultraviolet ba tawag doon, it will not be sufficient para masalag niya yung matinding sikat ng araw kahit na mayroong mga net. Napansin ko kasi dito sa pond natin na yung mga halaman na nakatanim dyan dati, naninilaw. Kaya sinubukan natin itong lettuce, paramihin natin siya. Nabubuhay naman yung iba pa nating mga isda dito, yung 3 goldfish natin at yung 3 gapi natin na napakakukulit. Lalo na yung mga goldfish, inaagawan ng pagkain yung mga hipon natin. Kaya ibinukod na natin yung mga hipon natin sa isang crate para makapag-breed na din sila. Welcome back mga Lodi at mga tropa dito sa ating channel. Dito na muna tayo sa mga crayfish natin at mga lettuce natin. Saka na lang tayo magbabalik sa pagkakalapate. Gaya nga nung sinabi natin sa intro natin, tatadtarin natin ng lettuce yung fish pond natin. Ito yung ginamit ko palang binhi dyan. Mura lang yan mga lods. 20 pesos lang yan per pack. Batay sa pack 300 nata o 400 pieces yun. Pero mukhang totoo dahil napakarami nga niya. Second pack ko na to dahil yung una ay nagamit na natin pero mukhang bitin pa rin. Ganyan ko pine-prep yung pagtataniman. May tela, may bato sa ilalim at mayroong binistay na buhangin sa ibabaw. Doon na natin ibabato yung mga seed. Hindi gaya nung una na nasa seedbed pa, itinransplant pa natin. Napakahirap, sumakit ang likod natin kakatransplant ng mga ito dahil hindi ko akalain na magtutubuan lahat sila, almost 100%. Pero dito muna tayo sa mga crayfish natin, mga lods. Meron na namang nagmolt. Nagulat talaga ako. Akala ko kung napano na to kasi kanina nilipat nga natin sa crate. Kinabukasan, mga 24 hours lang, nung gabi pagsilip ko, nako, mukhang naawit yung isa. Pero nung siniyasat kong mabuti, napansin ko, walang laman katulad nung una. Kaya palagay ko ay nagmolt lang yan. Kasi kung patay yan, namatay yan, merong laman yan. Hindi ko muna inaangat yung crate, ayan siya, dahil alam ko na bagong bihis siya, malambot pa yung mga shell niya, baka ma-stress lang siya, katulad natin na laging stress. At napansin ko rin dito sa filter natin, kaya pala ang lagu-lagu sobra nitong bonsai natin na balete. Merong mga suso, akala ko nga uod Tiningnan ko mabuti, mga suso pala yan. Tuwing gabi lang din siya lumalabas, nagulat nga tayo. Napakarami nila, siguro less than 10 yung nakita ko na gumagapang. Para din silang mga hipon, gabi lang lumalabas. Eto na naman, panibagong pampasakit ng likod. Mga 30 piraso na lang ito na pine-prepare natin. Yun nga, may bato, graba sa ilalim. Gravita pala yung nasa ibabaw, yung pinagbistayan. Pupunuin na natin yan. Dahil nakita naman natin na hindi naapektuhan yung mga isda natin at hipon natin. Manapa, napabuti pa sila. Kung napansin din ninyo, yung mga kangkong natin, naku po, napakadami na nung sibol nung kangkong natin. Literal na pwede na talaga akong kumuha ng panggulay dyan kapag ka na magsisigang. At pati dito sa pagleletus ay inaaral din natin. Tingnan natin kung yung iba na napupuruhan ng araw, kung ano ang magiging growth rate niya compare dun sa lilim na lilim talaga. May experience na naman tayo sa pagtatanim ng mga pechay noon. Ang dami kong ang inani na pechay noon at saka yung mga mustasa. Ganito din, summertime din yun. Ginawa ko, binabad ko na lang dyan sa fish pond. Babad na babad sila sa tubig hanggang sa ma-harvest ko sila.
Pero napapansin ko nga doon kapag ka na natututukan ng araw, kahit na meron tayong net, natutunaw. Pero sa gabi, nakakabawi sila. Ayan na yung mga pagpupunlaan naman natin. Hindi na natin sila itatransplant. Taglilimang buto ang ilalagay natin dyan. Wala nang transplant. Bahala na siya kung tutubo siya. 2,000 years later. Eto na mga tropa, after 48 hours, mukhang nag-germinate na yung mga buto na itinanim natin. Hindi na natin sila kailangang diligan pa dahil continuous na basa yung buhangin na yan. May tela kasi sa ilalim yan at parang may vacuum sa ilalim yan. Hinihigop yung tubig. Saktong basa lang siya pero hindi tulad nung una na naaagusan siya. Nasa 75% na dun sa 30 pieces na paso na tinaniman natin. Yung mga nasa ilalim pala niyan ay mga paso talaga, yung clay na paso. Wag nyo nalang sasabihin sa misis ko na yung paso ng misis ko ang nilagay natin dyan. Dahil pag nalaman niya yun, baka ipaluto na sa akin yung mga crayfish dyan. Pati yung mga isda, madamay pa. Sa mga napanood ko kasi, pagka na mag-hobby tayo ng ganito, kailangan maraming research ang gagawin mo. Yung mga buhangin, yung mga bato, nagiging kasangkapan sila para maging stable yung pH level ng tubig natin. Hindi maawit yung mga isda natin dyan at yung crayfish natin. Ito, balikan muna natin to. Konting throwback tayo. Ayan yung mga hipo na pinaguhuli ko. Ang lalaki na pala nila. Pagkalipas lang ng 24 hours, meron na agad na nag-molt. Akala ko nga naawit na pero ganun pa rin yan dahil wala namang laman dun sa tiningnan natin. Malalaki na sila. At sa mga napanood ko rin, kapag ka na malaki yung pond, hindi magkakakitaan yung mga yan. Hindi sila magbe-breed. Maliban na kung marami kang nariyan. Kaya, sakripisyo na lang to. Gamble ito, ika nga. Kasi, pwedeng sila mismo ay magpatayan o magkainan. Kaya kailangan bubusugin natin sila lagi ng mga feeds. Ang pinapakain lang pala natin dyan, mga lods, yung PO1 at PO2. Pero bihira tayo nun. Gulay. Nauubos na nila yung mga damo na nariyan. Kaya manghihingi ulit tayo dun sa kaibigan natin. Baka dumami na yung mga, ewan ko ano tawag dun. Basta yung mga water plants yun na inuubos ng mga crayfish. Doon ko lang nilagay yun. Binibigyan din natin sila ng kapirasong kanin. Salamat nga pala sa panunod ninyo. Hanggang sa muli. Bye.